na may sighting kay Jericho at kay Catherine. Ngayon lang siguro na-publish. Sa mga nagtatanong at nanghuhula, lalaki po ito. Ganyan. Lalaki. Yes, mga Marites, it's Love Month. Spread love, not hate. And of course, we're alive and kicking. Bago po niya. Salamat po sa inyong suporta. Bago po chikat. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. At lalo na yun sa nasa ibang bansa. Ito po ang inyong Dean, Junardo. Nasa ibang bansa tuloy. Nga, this is your Dean, Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Yes, dahil live po ako ang inyong unbettable Professor Ambet Nabuz. And welcome to Marites University Live Edition. And Happy birthday, Sir Patrick! Yay! Boss mo namin yun dito. Okay, ano mga Marites? Makulay ang buhay. Makulay, agang pakulay. Diba? Ang saya-saya dito sa Marites. Okay, simulan na natin mga Marites. Dahil po natin ang kinita ng Rewind PhD. yan, sa ngayon, ang nireport nila na kinita na ng Rewind ay umabot na ng 902 million pesos. Grabe! I think this is Ito the na highest grossing film of all Pinoy time. film of all time. Yes. So, road to 1 billion na to. So, and more. hopefully talaga ma-achieve ng Rewind ang 1 billion gross sales. Correct. Yan. Ngayon, nasa LA sila para sa Manila International Film Festival Oo, na magtatapos sa February 2. Yes, so yun. Diba? Awarding na nila. Magkakaroon din ng sariling awards doon. Iba rin yung mga composition ng mga jury doon. Lalo nga rin si Piolo Pascual, nagkaroon sila ng pictorial ni Ding Dong Dantes. Tapos si Christian Bables, nasilip ko doon. Na doon ang ating kaibigang si Tita Astor Amoyo Ano ba? Oo, multi-motal siya nagko-cover Oo nga. Tsaka diba? mga kaibigan natin doon. Si Monelu, tapos si Joss Andoy, mga Oliver Carney. Mga ganon. Mga showbiz din doon. Pero ayon sa nasagap kong balita, successful naman yung pagpapalabas dahil yung mga Pinoy na mga kababayan natin doon, talagang tinatangkilik po nila yung 10 pelikula na kalahok po. Very good. Congratulations sa the box office king and queen. Definitely. Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Palakpakan mga Marites. Okay, ito. Magsasanib daw sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival si Bong Revilla, Robin Padilla, Coco Martin at Lito Lapid. Tatlong senador plus Coco. Yes. Go! Hindi akin yan. Nagkakalita ka na So, akala ko i-report mo na. Ayan. Nagkaroon ng meeting, I think kahapon lang yata to. Sina Senator Bong Revilla, Senator Robin Padilla, Coco Martin, and Senator Lito Lapid. At ang balita ko, ang magdidirect daw nito ay si Brillante Mendoza. Nakaplano to para sa MMFF 2024. 2024, bali 50th ng MMFF. Lakas niyan So, actually, itong movie na to, nababanggit na to palagi ni Senator Lito sa ilang chikahan sa kanya. Nabanggitan niya even last year pa na may plano nga raw. May plano talaga na magsama-sama sila para ang goal nila para talagang bumalik yung sigla ng industriya. So, although napabalik naman na this time kasi umabot na nga ng halos bilyon na itong kinikita na Rewind. So siguro, feeling ko mas lalo silang na-inspire dahil nga sa magandang outcome ng 49th MMFF. Masaya dyan, nakikita mo. Talagang si Coco parang papunta na rin sa pagiging senador Kasi di ba may pangarap siya sa mga buhay na ganyan in the future. 3 senador kaya yung mga kasama niya
Yan. Plus I'm sure si Mark Lapid kasama pa dyan na naging... Kaya ba niya? Bakit naman ang hindi? Ayun. Tinatanong ko lang naman. Ay, di buhatin mo. Hindi ko kaya, no? Pero most likely, yung apat na yan, baka kasama niya kasama yan. sa Definitely. movie. In one movie? Yun nga lang, napaisip ako kasi nung in-interview natin si Alden Richards, dun sa last MMFF movie niya, may nabanggit siya na parang meron silang plano ni Coco Martin. Na magsama din. So, why not? Hindi ko alam kung ano kaya yon, baka hindi siya pang MMFF, pero parang gano'n eh. So, maganda yon. So, kasi kung meron ng ganito, we'll see. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Pwede namang makadalawa yan si Coco, Huwag no? kang mahihiyang magtanong. Ay, sabi ng lola. Sabi ng lolo Coco, di ba? Okay. Ito balita natin mga... Ito naman ni tawag ng tawa. Para ka daw stand-up comedian kasi. Ano ba ako stand-up comedian, Mama Dite? Hindi, Hinihintay balita ka ng naman mga natin to. Christine Reyes. Tumuntong uli sa GMA7 after more than a decade. Di ba siya nakakatungtong doon? Oo, kasama niya hindi siya nakakatungtong kasi nga ABS na siya, di ba? Pero nakakadaan siya. Oo, daan lang, di ba? Hello, ganun lang siya. Ito pumasok siya guys sa Star Talk kasama si Marco Gumaba. Ano Star Talk? Ay, no, Fast Talk. Ano ba yan? 90s pa yan? Star Talk? Sorry po, sorry. So, sabay silang umupo sa Fast Oo, Talk? para sabay sila mo po talaga sweet-sweetan yung dalawang yun. Di ba? Kasi birthday presentation din yun ni Christine. Kaya bumati sa kanya si Empoy, si Aramina, si Sista. Okay. Yun, talagang nagbeso-beso. Ano yung beso-beso? Lips to lips sila ng Nag-smack. Smack. Oo. So, ano nangyari nung tumungtong siya? Tumungtong lang siya. Daw sa interview. Tumungtong lang? Tumungtong lang. Yan, dito ako. Yan na. Tapos, tagal na rin pala, no? Oo. Tapos wala na. Interview, fast talk, and everything. Bye! Okay, mga Marites. Isunod naman po nating itong 10 years na raw si Drew Arellano at Iya Villania. See? Yung time na nawala si Christine sa GMA, gano'n na rin kahaba yung time na nagsasama itong si Drew at saka si Iya. Nasaan yung picture ng dalawang yung kita mo? Ayan. Si pare ko yan eh. Na-involve kami nung gumawa ng commercial yan. Yung pare, yan, naalala nyo yun. Doon siya sumikat, billboard. At doon din sila nagkakilala ni Iya na that time naman ay sa ano yan? Yung tawag natin doon, MJ, TV, yung Jackie, yung MTV. Whatever, basta yun, no? Ano ba yun? Nahihilo ako. But anyway, meron na po silang 3 anak ngayon, 2 lalaki na makulit, at saka isang babae. Oo, bata ka pa nga, no? Kaya di mo na maalala. Basta sikat yung anong yon, and sineselebrate nila according sa mga narinig natin. May mga plano rin naman silang buong pamilya na para this summer daw sabay-sabay silang magliliwaliw at enjoy naman nila yung kanilang 10 year ng pagsasama. Hopefully, madagdagan pa ng another 10 years. Wag nga lang naman daw taon-taon na magbubuntis itong si Iya. Ay, binubuntis siya, di nagbubuntis. So, ayaw na muna ni Iya, yun ang alam ko. Kaya nga, kasi parang, yun nga sinasabi, wag naman daw muna kasi nagkasunod-sunod nga ang yung Hindi ko nga alam kung ano na eh. It takes two to tango. Hindi pa yata pumayag si Drew na magpalaygate or bata pa. Ayaw naman siguro ni Drew. Ayaw pa nga daw ni Drew, pero pwede na. Pwede na, nakatatlo na, no? 4 na. 4, di ba? Aha. Diba? Diba? Ano ba yan? Okay. Dadagdagan pa? Okay, ito naman. Ito, malungkot na balita. Ay! Pagyao ng boyfriend ni Katrina Halili na si Jeremy Giap, PhD. Oo, parang isang araw lang to, di ba, na bigla nag-post si Katrina na yan nga, pumanaw na ang kanyang boyfriend. I think it's a cardiac arrest, something like parang that. Yan, biglaan talaga. Sabi nga ni Katrina, akala ko, sabi mo, ikaw ang mag-aalaga sa amin ni Katie. Alam mo, ang tagal na rin nila. Alam ko yung relationship nila kasi magka-chat kami ni Katrina, I think, during pandemic. 2021 yata ito. Tapos nabanggit niya nga na boyfriend niya, kasi medyo na-link sila ni John Lloyd for a while. John Lloyd Cruz. Dahil nakita sila na magkasama, dahil nandun si
Katrina sa birthday ng anak ni John Lloyd. So, may mga nagtanong, anong tea? Anong tea or anong meron? Something like that. So, minessage ko si Kat. Sabi ko, Kat, may something? Sabi niya, hindi ate, huwag ka nalang maingay. Sabi niya, yung boyfriend ko ngayon, close kay John Lloyd. Yun. Kaya talagang palagi kami nagkakasama. Correct. Yun. So, tapos pinakita niya nga, sinend niya sa akin yung picture nung boyfriend niya. Kaya nung nalaman ko to, nalungkot din ako kasi look like serious naman na talaga yung relationship nila. At saka napapanatili nila na medyo privado talaga or private. Ayan. Kaya yun po, so nag-condolence din ako kay Kat. So sabi niya, ayun, thank you naman. So sabi ko, yun. So condolence Kat and syempre sa pamilya na ni Sir Jeremy Giap. Iba na yung spelling. Maidagdag ko lang dyan kasi ito ring closeness nila kasi di ba si John Lloyd, there was a time na naghahanap siya ng mai-investa na lugar at si Kat nga ang nag-ano sa kanila sa through the boyfriend doon sa Palawan. And then a very recent nga nangyari, supposedly sa birthday ni Kois Buvong Navarro naman, binubuhay nila yung Canto Boys na isa sa mga original members itong si John Lloyd, pero hindi nga siya nakapunta dahil may pinagdadangan, nalulungkot dahil sa talagang good friend daw talaga ito ni John Lloyd. Kaya hindi siya sumipot doon. Ni-replace naman siya ni Pepe Herrera at saka ni Joshua Garcia kasama si Billy Crawford at saka si Luis Manzano para batiin. At supposedly yun yung bubuhay nila. Canto Boys kasi. Bayad na ba si Luis ng 1.5? Oo naman. Hindi naman talent fin nila. Pinagtyagaan naman niya. Okay. At least na-promote daw yung It's Your Lucky Day. Kinanta-kanta nila doon sinayaw. Meron pero pa ba? sinabi na nga nila, sinabi nga doon na namimiss nila si John Lloyd, pero sinabi, naintindihan nila kasi nga close na close siya dyan sa yumaong asawa, partner ni Katrina Halili. Hindi pa asawa. Yun. Okay, hali-halihoy na tayo. Ito, bigyan naman natin itong mga viewers natin na batiin natin yung nagpakulay na umpisa pa lang. Oo, si Apple Damian. Oo, US dollar ito. Salamat, Apple. Wala tayo sa simula. Ito si Apple Damian. Hello. Maries Maquilencia. Waiting for 3 years, especially outfit of Madam Rose. Hi to my daughters, Makayla and Megan from KSA. Pressure. Hello po, good evening. Waiting sa inyong tatlo. God bless. From Canada, Winnipeg. Hi. Susie Regacho. Waiting from Bologna, Italy. Ito, good evening from Tessa Spinelli. Good evening po sa inyong tatlo. God bless. Mabuhay Marites University from Tessie Spinelli ng Cavite. Mula naman sa Hong Kong, si Florence Marasigan. Hello. At si Jennifer Laroya ng Paris. Ano ito nga yung nag-send sa atin, nagpakulay sa atin na si Apple Damian. From San Diego, California. Oh, di ba taray? Thank you sa'yo. Yan. At mula kay Sabrina Espirito, hello Beng. Hello Team Marites University. Hello to Ate Rose, Dean June, and Prof. Ambet. Siya ay from Sydney, Australia. Hello Beng. Hello Klein. Hello Dexter at kay Baby. Yan. Wow. JJH Kitty, magandang gabi po sa inyo from Japan. Oh, nakapanood din daw siya ng live. Ito, from Christine Lubis. Hello Marites U. To my idol, Dean Junardo, who's always alive and kicking. God bless Miss Rose and Prof. Ahmed. Gusto ko ang lutong ng tawa. Mabuhay, more power! Yes, thank you. Thank you. Okay, ano pa raw? Ito pa. Ito. From Rose Gumban. Magpas na kayo sa oras, 8:55, pero magandang gabi sa inyo. Jose Gumban. Paano tayo lumampas? Bago pa 9 o'clock tayo dapat mag-start, di ba Jose? Jose Gumban yan. Karen, Okay pati Rowena oras na monitor nila ha. Rowena Laplana. Tama ba? Hello mga Kamarites, live from Athens, Greece. Yes, regular yan. Si Ricky Ross, first time watching live. Thank Kasi you. it's me, Emi Sophia. Nakachamba din ng live. Yun. Okay. Ito si Marietta Green. Good evening ito po. naman. My morning breakfast with the dynamic trio. The best talaga. Salamat Always watching. Po. Ito naman, dali meron ng ganun. Ayan, sabi ni Camille, hello po, watching from Singapore. Si Altea 0814. Good PM mga Marites. LCJC, maganda gabi mga Kamarites. Okay na. Ito from Pakulay. From Gianna B. 1090. Oo, si Gianna B. Anong denomination to? Anong currency Hindi ito? ko alam eh.
Hindi ko makita, may ganun. Wala, may letter S. Singapore ba? Hindi ba siguro? 1090 from Jana B. Thank you. Parang ibang di din ako familiar. Hindi ko alam yan. Charot. Oo. Nakahabol ako. Bling-bling. Sabi ni Bling-bling. Shekels po. Sabi ni Jana Saan B. yun? Shekels. Shekels. Saan yung shekels? Ha? Israel. Hello. Okay na sa Israel. Ito nga si Jana B. Di pa rin. Ayan, si Jan Bardoles siya pala, si Jana B. Hi mga kamarites din, Prof and PhD watching from Israel. Ngayon ko lang nabutan ng live ang Marites. Ingat ka po, Jana B from Israel. Kumusta kayo dyan? Sana safe lahat ng ating mga kababayan sa Israel. Yan po. Yun na. Okay. Si Ann Rose nasa tono din ha? Anong tono? Di ko. Am I singing? Hi kay Soliel Torres. Thank you. Good vibes. Okay. Next. Press na press. Next. Ito. Ay de las Alas, balik Pilipinas upang mag-concert sa Valentine's Day. Gora! February 14, 15, 16, 17, 18, 19 yata. Ang haba naman. Ilang meron siyang Angeles, Oo, napasa meron ko siyang yan. Tagaytay, meron siyang Talisay, Cebu, meron pa isa Cebu. I'm sure kasama ka sa isa sa mga yan o dalawa. Hindi ako kasama na. Okay na yan mo Mare. sila. Wala, hindi niya kasama ang kanyang asawang si Gerald Cebaya. Naiwan? Bakit? Naiwan doon. May di ba? Pilot yun, di ba? Yun. So sino mga makasama niya? Bibinanggit ba? Meron si mga Yung isa, yung winner ng The Clash. Si Rex Baculfo. Si Rex. Si Jong Madali. Jong Madaliday. Yun. At may kwento din si Ai kasi daw talagang nagme-make sure siya na nakaayos siya, naka-makeup siya kapag umaalis siya or nagsisimba. Kasi daw right after minsan ng church, may maraming lumalapit sa kanya at nagkaka-picture. Nakakahiya naman daw kung mamaya i-post nila at ang itsura niya ganito. At maganda daw na may nagsasabi sa kanya na ang ganda niya po pala sa personal. Kaya sabi niya, sa TV ba, tsaka talaga ako? Something like that. Ayun. Ay, pero tama naman si Ai doon, lalo na sa mga artista. Oo. Dapat talaga, basta lumabas always na kayo presentable. Basta lumabas na kayo ng bahay, siguraduhin ninyo na mukhang artista talaga kayo. Para hindi sinasabing, ay, hindi naman siya mukhang artista. Yes. Kami nga pag lumalabas, mukhang artista. Si Junardo nga, tingnan mo, pa-jacket. Mukhang host, Diba? Good luck, Aileen. Good luck, see you soon. Eto mga kamarites, ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yes, mga kamarites, dahil mahalaga po na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo ng discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, kaya i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmahal galing sa inyo. Okay, mga kamarites, ating Chick of the Week, Catherine Bernardo at Jericho Rosales spotted na magkasama mag-jogging. May something nga ba? Sa Marikina Sports Center yan. Oo nga raw, yan sila nakita. Kasi nabalita, nag-viral yung photo. Pero hindi lang naman pala yung first time na nangyari yan. At through the invitation ni Jan Manalo, yung pamangkin ni Jericho Rosales, na parang in-invite niya si Kat na sumama lang, mag-jogging-jogging. Kasi obviously, parang yun ang naging paraan daw yata ni Eko na alam mo yun. Silang heartbroken, di ba? Hindi naman na siguro matagal heartbroken na, si Eko. Oo, para nung mga panahon pa na hindi pa ba? mai-release ang mga mga toxins, mga chuchucho. Anong toxin? Mga pagpag sa katawan ng mga nega-nega feeling, nega-nega kung ano-ano. Ang kaya ba yun sa toxic? Toxins ang sinabi, Ketch. O, diba? So, para maano daw yun. Ngayon nga siguro na-inganyo lang. And then, may mga kasabay naman sila dyan nagja-jogging. May mga nagpa-picture nga, di ba? May mga ibang nakaano naman. So,
Wala namang may mga sama. shipper. Alam mo naman yung mga netizen, ano? Diba? Ilan taon ba si Jericho? 44 something? Wala naman na sa age yan, kung sila man o hindi. 27 si Catherine. May mga nag-ano lang. Talaga wala lang, nabibigyan lang talaga ng, napapatanong lang yung iba. Kasi nga, kumbaga, ngayon lang nangyari na nakita, na may sighting kay Jericho at kay Catherine. Ngayon lang siguro na-publish. Maaari. Ngayon lang may nag-post, ngayon lang may nakaspotted. So yun, so parang may something ba? Is there anything going on between the two of them? Wala. Pero eto na. Then nalaman ko na mukhang meron nga yatang nagluluto ng project para sa kanilang dalawa. Diba? Pero ayaw pang sabihin yung mga detalye. So kung sakali naman wala masama at ang nakikita nga dyan, the original Pangako Sa'yo, Leading Man, and at of course yung nag-remake ng Pangako Sa'yo na leading lady naman na si Catherine. Yes. Yeah. So, why not? Pwede naman. Kung may kaya siguro alam mo naman sa showbiz, 'di ba, Jun, yung panahon natin, sinusubukan niya kunwari magkasama kayo, nagkape, nagganyan, tapos tinitesting lang kung mayroong magre-react, kung mayroong testing ganyan. the waters. Yes. So, since nag-viral, ay, pwede. Ganon. 'Di ba, PhD? O, baka pwedeng gawin. For all we know, ano dyan? Yun na. Huwag na, saka na lang. Hindi, pwede din naman magkaibigan Oo lang. naman. Diba, Kasi si Jan Manalo, yung pamangkin, kasabayan sa Gawin Bulilit ni Catherine. Sila magkamatch. Di ba? Don't speak too soon. Yun na. Di ba, saya lang yan. At least happy. Oy, diba? From Infinity 333. Ano, no? New Zealand, $899, di ba? Sino yan? Infinity. Infinity, anong kulay? Kulay green? Mamaya na. Pink? Hindi ko maintindihan ang kulay. Si Ito na. JJHH. Ito, yun nga po. Bahala na kayo humusga kung anong nilulutong project nila Echo at ni Catherine. Sana hindi mahilaw. Oo, di ba? Wag overcook, ha? Wag din Tama overcook. lang. Correct. Diba? Tama ka dyan. Testing the waters yan eh. Testing the water, di ba? Kung magre-react sila, may ano. Yung mga mananay sa ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Thank you! Thank you. Another news from Catherine. Meron yata. Yes! Kasi kasabay nga yan, di ba, na umugong din prior to na hindi daw siya pipirma. Lilipat na siya ng agency. Ito na nga napabalita nga yung agency ni na talent agency ni na artist agency ni na Mahan, ni na Rambo, dahil may mga meeting na pati yung pairs, etc. Para finally natuldukan na nga kasi nga muli pong pumirma ng another ilang years ba itong pinarmahan niya dyan. Hindi nasabi itong si Catherine Bernardo sa Kapamilya, hindi na network channel. Kasi pag network, may franchise dapat. Charot. So, Kapamilya channel, Star Magic, blah, 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 blah. Pero, ang nasagap ko dyan, na naloka ako ng konti, di ng PhD, ay yung mga stipulations, yung may mga special items na di umano'y dinemand itong kampo ni Catherine sa pagperma niya ng kontrata. Isa nga daw po dyan, yung tapang iwas muna sa pakikipag-love team, particular show na kasama si Daniel Padilla. Sorry, nasagap natin ito. I'm sure naman may bahid ng katotohanan. Plus, nandoon din yung sinasabi naka-stipulate din daw sa contract na parang sa isang taon, 2 teleserye, tapos more on movie siya. At saka ang mga movies na gusto niyang pasukin or gampanan daw, yung mga role na medyo may advocacy, tapos yung medyo nasa edad niya ng yung kung ano siya ngayon. Diba? So parang sinasabi na wag muna mga love team o wag na doon sa mga romance chuchu. Nope. Yun ang basa ko. Sana tama ako. Charot. Comment. Valid naman. Lahat ng hinihingi niya, valid din kung ayaw niya munang makipag-pair or makasama si Daniel. Correct. Valid din kung ang gusto niya walang love team dahil tama lang naman. At the age of Catherine, galing na siya for the longest time sa love team. Tama lang naman na ma-promote siya as a solo Catherine star Bernardo. Na talaga. Correct. At deserve naman niya at carry din naman niya yun. Yun na. Ikaw din. Wala. Dead na
Sa ganun lang, baka sabihin na naman ng mga nanonood Mamaya, natin. ginagamit na naman natin. Uy, hindi naman. Inaano lang natin yan kasi for the longest time, natuldukan. At least kapamilya pa rin siya. Kaya lang, may mga ganun pala siyang demands. Ako naman, tingin ko talaga, hindi pa kakawala ng ABS-CBN. At saka nakaka-valid yung mga inano niya. Oo. Para kang umayaw Parang- din sa umayaw sa palay kung Correct, ikaw ang diba? Hindi, tsaka or bigas. gold mine yan, no? Kaya nga. So, mga ano lang yan. Pero Milyones ang naiaakyat niyan. pero tingin ko din, totoo din, may posibleng may bahay din ng katotohanan na si Catherine or yung team niya pwede ay siyang mamili. nagtanong or nakipag-usap. yes. Kasi let's give it to them. Okay lang naman Karapatan nila yun. Oo. Diba? Para mamili. Pero at the end of the day, siguro nakita dito pa rin tayo. Ganun lang. Okay, ano? Diba? Malay mo sa mga collab-collab. Tell that to the Marines. Okay. Ewan ko sa'yo. Kaloka ka. Ewan ko sa'yo. Okay, next. Next. Julia Barreto, hindi pa ready sa issue ng kasal. Project with Joshua Garcia tuloy na. Yes! Nakapanayam ko yan. Si Julia. Actually, naging Pilita Corrales ako. Pilita Corrales and Gay Lingo. Yung mapilit. Sabi ko, kung ikaw, kasi di ba alam mo na, may pelikulang ikaw pa rin ang pipiliin ko. So sabi ko, nakanta nyo yung mga, kinanta mo ang mga klasikong kanta ng yumaong si George Canseco na national artist natin. Tapos sabi ko, kung ikaw magkakaroon ka ng chance, pipili ka ng isang song na pwede mong gawing theme song ng iyong kasal sa totoong buhay. Ano ito? Tapos sinagot naman niya, sabi niya, usong-uso daw kasi yung kantang Ikaw. And in fairness sabi niya, nakanta ko yan, napag-aralan ko yan sa movie na yan. Pero kung ako, siguro iibahin ko, hindi pa ako makakapili ng theme song ng para sa wedding ko. So kung hindi ka pa ba nagpaplano or hindi nyo pa napag-uusapan yan? Hindi pa nga gumagano siya na medyo na, parang nagalit na or nag-emo. Pero sabi naman niya, sa ngayon kasi ang dami pa po niya mga projects na gustong gawin. And isa na nga dito, after nito movie with Aga Mulak, may mga naka-line up pa siyang mga iba. Pero ang isa sa pinaghahandaan, ito pong serie, yung movie nila na pagsasamahan uli nila ni Joshua Garcia. Masaya lang. Diba? Pero hindi pa siya ready magpakasal, ha? Sino magpo-produce ng Bea, Julia and Joshua? Viva. So Viva pa rin sila. Viva rin yan, di ba? Sana maganda kasi yung dati nila, na-enjoy ko yun yung sa Star Cinema. Yung may sakit-sakit. Saka para sa akin, isa sa magandang tandem talaga ang Joshua and Julia. Nag-click talaga sila. May chemistry talaga silang dalawa. Joslia, tama ba ako? Oo. Yun! Baka nga kung di naghiwalay yan, baka isa yan sa bongga ngayon. No? Nagsariling landas. That's life, ika nga. Ayoko dagdagan. Yun na. Kasi may kaugnayan yung Ito na. Next. Ito. Aiko Melendez. May padahu sa dating, hindi mo na pala yan. Yun na, okay na yan. Go. Ayan na, may padahu. Go. Yung Aiko Melendez muna bago yan. May padahu sa dating naka-work na artista. Piling sikat daw at binara siya na ayaw makapag-collab. Yan. Di ba yung dati pa yan na iba to? No, iba to. Kasi ngayon, kaninang umaga lang may post si Aiko Melendez, si Councilor Aiko Melendez sa kanyang Facebook account. Tuwan-tuwa siya kasi naka-collab niyang para sa kanya isa daw sa sikat na vlogger. Tapos nakumpara niya parang ito nga sikat na vlogger pero parang hindi siya nagkaroon ng problema. Meron daw kasi siyang minessage ni-request na makakollab na isang artista. Lalaki o babae? Nung una wala siyang sinabi. Sabi niya meron siyang ni-request kasi alam niya nga na uso naman talaga, parang suportahan, collab. Ang dami daw niyang messages, saka pa lang siya sinagot na ang sagot sa kanya ay hindi ako nakikipag-collab. Wow. So yun lang ang post ni Aiko nung una. Syempre ang dami na nag-comment. Nag-comment niya si Rosana Roses, nag-comment si Pokwang, tapos may mga ang ending si Osang at saka si Pokwang makaka-collab ni Aiko kasi naglolokohan sila Then may mga nanghula naman. Si Alex Gonzaga po ba yan? Pero agad naman na pinatay ni Aiko yung kung baka maging issue kasi yon. Sinabi ni Aiko na kaibigan ko po si Alex. So ex na si Alex, hindi siya yung dinadaho niya. Talagang ang dami nagko-comment na pinick up na rin ng iba yan. Kaya nag-post uli si Aiko. Ang post niya ngayon, napakaraming mga marites, ganyan.
So, At isa ka na ron. isa na ako doon, totoo. So, in short, sinabi niya na sa mga nagtatanong at nanghuhula, lalaki po ito. Ganyan. Lalaki. Pero sabi niya, baka nga raw asyumera din siya. Baka may mali din daw siya, si Aiko. Na ina-assume niya na magkaibigan sila or may pinagsamahan na sila dahil nagkasama na daw sila sa isang proyekto. Pero sabi din ni Aiko, open pa rin siya kung halimbawa ma-realize nitong artista na to na gusto pa rin siyang makakollab. Ganon. Dati na yan. Okay. Dating daho yan. Ano ba? Yun. Hindi si Jerome Ponce. Kulit nito. Yun na. Tapos, so, hindi ako nakatiis. Minessage ko si Aiko. They knowing you, di ba? Sabi ko, sabi ko, sino na naman yan? Sabi niya, reply siya, wah! Sabi niya, ate, sabi niya, pass muna ako dito. Sabi niya, papunta pa lang tayo sa exciting part. Yung pala. So, ibig sabihin, may continuity ang dahon na ito. Abangan ninyo ang development, mga kamarites, kung sino to. Correct! Okay, mga kamarites, ito naman pong bagong-bagong issue tungkol sa Dominic Roque at Bea Alonzo. Ano itong PhD? Ayan nga. Alam mo, talaga nagtaka ako dyan. Kasi kanina actually, may tumawag sa akin. Sabi, totoo ba? Break na si Bea at si Dom? Sabi ko, Sabi ko, saan galing yan? Yung pala, napag-uusapan na sa ilang mga group, no? Sa mga ilang online group chat na parang kinoconnect nila na si Bea at saka si Dom, yung may isang blind item kasi na lumabas. Tapos, ngayon, tinignan ko tuloy agad yung Instagram nila pareho. So, nandun pa naman yung mga pictures nila together. Ang huling pictures nila ay nung magkasama sila sa Japan. Kasi I think nung first week ng January, pareho sila, nagbakasyon sila sa Japan. So, andun pa rin. Pero, ang pinapansin yata ng mga fans or ng mga followers ni Bea nila Dom, parang hindi na daw sila kasing sweet dati. Kasi daw, wala na, hindi na daw nagko-commentan sa isa't isa, hindi na raw nagla-like sa isa't isa, at may mga nakakapansin na kesyo, hindi na raw suot-suot ni Bea yung engagement ring na of course binigay ni Dom. Pero din, may nagsabi naman na noon daw birthday ng anak ni Bea na kaibigan ni Bea, suot naman daw, naspat naman daw na suot ni Bea. So, ganyan katitindi talaga ngayon sa social media, lalo na yung mga fans. Konting kibot, nabibigyan ng kulay. Pero, anyway, ito kasing si Dominic ngayon, marami din ang nagtaka, bakit inop niya daw yung comment section? Baka naman kaya inop kasi ang dami nagtatanong na break na ba kayo pa ba or something. Kasi binasa ko rin yung mga comment, may mga nagtatanong din talaga kay Bea na kumusta na po kayo ni Dom? Kayo pa po ba or something? So mga kamarites, hindi po natin sinasabi dito na break na si Dominic at si Bea. Kumbaga, nire-report lang natin itong mga lumalabas na mga ganyang napapansin, na-observe. So, marami nang nagre-request din kay Bea na baka pwede daw i-clear na. Kasi siguro nagpapanik na itong lalo na yung mga followers nila dahil alam naman nating lahat na engaged na si Bea at si Dominic. At syempre, wag naman talaga dahil sobrang nakakalungkot naman yan. Wag naman, wala yan, fake news yan. Nakakaloka lang mga reaction na to ng mga wag kayong masyadong invested sa ganyan. At saka wag niyong pinangungunahan ng mga desisyon ng mga artista. Baka may pinagdadaanan lang, baka nagkatampuhan lang, nagkataon, naiwan sa paliligo yung engagement ring or something. Lahat na lang binibigyan niyo ng kahulugan. Ano ba? Hindi, pwede rin naman talagang baka nagkatampuhan lang or pwede rin namang wala lang. Pero magdi-disagree lang ako, so wag niyo masyadong binibigyan pansin. Kasi marami din naman talagang, aminin natin, lalo na yung mga hiwalayan ngayon na nagsimula sa mga na-o-observe din ng mga netizens at ng mga followers nila na, uy, bakit hindi na sila nagpo-post na magkasama? Uy, ba't hindi na sila nagla-like sa isa't isa? So, yun nga. So, medyo nakaka-alarm din. So, Bea and Dom, kung walang karatohanan to lahat ng issue na to, nako, lahat kami malulungkot. Kaya wish namin na hindi to totoo. Wag naman. Kasi hindi naman imo. Charot na sinasabi ko. May pinagdadaanan lang siguro, yun na lang. Kayot man.
Hintayin na lang natin yung Nakakaloka. statement. Oo, Ayun na mauso ngayon, di ba? Ikakasal na yan. Ako, push na ng wedding. At Yan. saka wag nang masyadong nangingialam. Asa ko, wag na lang mangingialam talaga. Statement na lang nga, either Oo. from Ninong or whatever. Or doon sa best friend mo. Oh, best friend. Ay, 5 years yun pag gano'n. Diba? Karo, kakayo lahat! Lumalaki ang issue. Real age ni Dr. Vicky Bello, 68 revealed. Natawa naman ako dyan. Balitaan mo nga ako niyan. Nabalita ako nga. Ilan taon na ba si Dr. Hayden ko? Mas bata pa siyempre. Of course, diba? yes. Nasa 40 lang siguro yun or So, something. pwede. parang yun. Kasi birthday siya, niregaloan siya ni Hayden ng Yeah. branded bike, branded bag. Fendi na Siyempre, bike. branded. Oh, mga branded. Fendi na bike. Oh, Tapos yata. bag na, di ko alam kung LV or... H. Oh, syempre lahat branded. Hermes. Oo, si Vicky Bello brand mismo Pero yan eh. nabuking yung edad niya. Oy, Sa ano naman online. ngayon? At least Oo, proud, diba? 68. Oh. Diba? Diba? Ano yan? Age Oh. reveal. Oh, go! Age reveal daw. Go, Diyos ko. Parang kaedad ko siya. Ano ka ba? Kaedad din si Vicky Bello. But we're not close. Ayun na. Oy, pero alam mo, kung nag-age reveal na 68? State, oo. Oh, kung ako naman din yung 68 at ganyan pa ka-sexy, why not, di ba? Correct. Oh, ipupush ko ang age ko. Ikaw Ako na gusto mo may-ari. age reveal ko? Diba? Oh, Ikaw na mag-may-ari. February 12 po. Bagay. February 12 birthday ko po. 57 na po ako. Mukha ba? Ganun lang. Wow. Magbasa na lang muna Should I tayo. say? Diyos ko. Gusto nila kasi pag age reveal eh. Oh. Ako ba? Oo. Ano? Ako pa ay mag-50 na this year. Oh, yun na. Ano? Kailan nga daw Meron niya ba? si Ito. Vicky Bello. Kailan nga daw niya si Edad Vicky ka nga ito, Bello? si Corazon Macaso. Pero gusto niya 800 69 siya. yen. Ano ba? Nasaan na ba tayo? Nagugulong-gulong na kami rito, mga staff namin. Ginugulo kami. Marites sa Lolo. Sandali Oh, muna. ayan, may nagpakulay sa atin kanina pa kasi. Si Infinity 333. Nagpakulay from New Zealand. Si JJH Kitty, May bago. 800 yen. Oh, Tama, no? diba? At saka Tama. si Corazon Macaso ng 800 yen. Hi, Thank you Corazon! po. Thank you, JJH Kitty. And thank you po, Corazon Macaso. Ito yung $14. Si Infinity 333. Ayun Yun. na. At pati po si Ellen Calyado ng ano po to? Australian dollars po ba to? Ng 14.99. Good evening from South Australia. Pauling fan Yeah. here. Ingat po kayo lagi. Ayan. Hello po, Miss Ellen Calyado. Hello Ayan. kay Mick Mick. Hello po sa ating sa inyong tatlo. May pananghalian dito sa UK. Sarap ng ulam dyan sa UK. Oy, basahin naman natin to. Pa-shoutout naman from Aggie from Quezon hindi natin City. kawawa naman Si Agnes sila. Empio Tovera. Oh, yun. Yeah. Sino Okay. ba? Diba? Ayun, si Shukyok. Ano? Nyoko. Ano ba yun? Palike-like naman po. Ang liit Ayan. kasi ng mga ano mo. Attendance from Roro Sunday. Attendance from New Zealand. Hello din. Keep, eto nga punta kami dyan sa Marinduque. Sasakay kami ng Roro. Mami madaling araw sa Lucena. Ayun, mamaya Sa yan. Lucena? Kay Mercy Rihano Riego. Bukal. At, Bukal doon, taray. di ba? Oo, hello from Bel Cabgar from Connecticut, USA. Oh. Ganda ng kilay mo ngayon, JKP 2020. Talaga. Oh, Irene M, good evening classmates. Updated na naman tayo tonight sa mga chika. Siyempre, happy birthday, Irene. Ay, meron na naman nagpakulay. Kulay dilaw. Nabasa na ba natin to? Si Ellen Calyado. Yes. Good evening from South Australia. Ang pinakabago ay kulay orange mula kay Jovel Lesta Oh. ng $19.99 US dollar. Hi, taga-subaybay mo ako. From Watching from Arizona, USA. Wow. Thank you po. Thank you. Jonathan Joko, shout out. Freedom Boys. Yan, Si okay. Marietta Green. Oo, nagtatanong siyang balita kay Ate V. Okay po, nandito po sa Philippines si Ate V. Yes. Ayan na. Okay. Last na sabi ni Apple Dam yan. Sige, Super sige. nakakatuwa ang mga katarayan nyo. Uy, sweet nga kami ah. Oh, sweet kami. Love month ngayon. Kayo talaga. Let's be Lang. sweet. This time I'll Parang be ngayon sweeter. maniwala. This time I'll be sweeter. Sabi ni Exploit and Travel Dean, katemporary pala si Dr. Bello. Batang-bata, Oh, oh. di ba? Oh. Okay, Press, di push. ba? Correction Go. 69 po si Junardo. This year pa lang. Oh, di Okay.
Ano ba yan? Sikibo nga kayo. Magsikibo nga kayo, sabi. Oh, join na kaya kayo. Hindi, masaya-masaya lang ho kami dito sa podcast room, podcast studio ng Maritas University. Saan mo na binili yung jacket Ito mo? padala to sa akin, galing to sa States. Oh! Kay Sister Michigan. Romeo, Michigan. Sponsor ni Dinanggap. Oh, di ba? Social. Marami po ako nito, Diyos. Oo. O basta po kami, simula ngayong February 20 hanggang March 15 po na USA sa Canada. O, antabayanan nyo ako dyan. Charot! Eto, sige, Ay, dami na after. pakulay. Ito, mamaya. Baby girl for Congressman Jolie Revilla and Angel Revilla. Congratulations, Congratulations. Congressman Yan Jolo. po. And Angel. Kaya- Congratulations, pre. Lolo na naman si Senator Bong na magkakaroon ng motorcade pala sa Cavite. Mga Cavite, yung kanilang walang matigas na Oo, pulis. kasi magsisimula na ngayong weekend. pepper. Oh, yan, di ba? Sa Sabado Alright. yata, mag-ano sila, mag-motorcade. Cavite, Las Peñas, Chuchu. Yes. Kaya isa-segue ko na yung next item dyan. Ano? Kasi kasali dyan ang ating dating Miss Miss Ah, Universe okay. Philippines Si na si Celeste Celeste Cortesi. O nung makapanayam ko yan, sinabi niya na talagang eto na siguro ang pagsisimula. Pinili na niya ang pag-aarte. Sabi niya, tapos na ako sa pageantry, tapos na ako sa mga bucon na yun. Kasi marami pa rin nag-iinganyo na sumali pa rin siya kasi of age, nasa edad pa rin, maganda pa rin ang appeal. Kung hindi daw siya nakalusot sa Miss Universe, baka sa ibang international pageants, pwede siya like supranational, international, etc. Sabi po Grand ni International. sabi ni Celeste, hindi na daw siguro. Yes, sa grand. At ito yung first break niya if ever sa mundo ng pag-arte. Ito nga tong walang matigas na pulis sa matinik na misis. Tama ba ako? Yun, Tama. makakasama siya doon at sabi niya sana ma-enjoy niya and hopefully mabigyan pa daw pa siya ng mga iba pang projects na matitesting yung kanyang ability kasi sabi naman niya gustong-gusto daw talaga niyang matutong nagsasalita siya ng Tagalog. Oh, yun. Ayaw na niya, diwag. Talaga ayaw na niya, diwag. O, diba? Eh, wag. Charlene Budol na lang. Oh, kasama niya doon si Arlene. Diba? Totoo pag nakipagbardagulan. Palengkera talaga. Si Black Rider dito sa... Para talagang... Parang... As herself. As herself. Diyos ko. Nakakatawa no. Mapaginawa niya si ano. Yung dating sexista. Sa next press con talaga sabihin ko, magwa one-on-one kayong dalawa. Tapos kukunan natin for Oo, Marites. diba? Kaya talaga bardagulan. At saka pag nagsasalita, no, Oo, hindi ka diba? pa sisingitin. Walang Walang diction. finesse. Walang finesse. Walang diba? dead air lahat. Pero nakakatawa rin naman. Nakakatawa. Tapos biglang pag bubuka kang ganyan, tapos biglang bubukakaan ka ng Oo, ganyan. diba? Ikaw pa, binubukakaan ka? Di pa sila nagwa one-on-one. Wait mo. Oh. Ay nako, dahil segue na rin natin mga beauty king ng pinag-uusapan. Di ba? Yes, ito. Nasa bansa na nga dumalaw itong si Antonia Porcil ng ang first runner-up natin sa Miss Universe na naging BFF ni Michelle D. Nasabi naman at least tinupad na yung pangarap. Kasi although nauna si Michelle, nagpunta siya ng Thailand, nag-judge, nagkaroon sila ng event doon, pero hindi daw masyadong nakapag-banding. But this time, siguro may mga sariling plano. In fact, sabi nga ng mga nakakakita sa kanila, baka daw, alam mo na, pasyal-pasyal, lalo sa gustong punta ni Antonia na Palawan, at saka yung mga ibang beaches na siguro daw mas maganda kaysa doon sa mga beaches sa Thailand. Sabi niya ng ganun. But, Diyos ko, with Michelle pa, alam na natin yan. Pero I'm sure ako, ipapakilala yan ni Michelle kina doon sa tropa ng mga wifey niya, kina Rian, kina Max Collins, etc. O di ba masaya lang. O at least tinupad niya yung pangako niya na pupunta siya ng bansa. So mga Bucon dyan, happy kayo. Ayaw ni Rain M. Dahil naka-blue na tayong tatlo. Blue rin ang kanyang pakulay. Kulay na naman talaga. Naka-blue ba tayong tatlo? 50 yun na diba? Hindi ko alam na blue. Blue ba to? Hindi ko rin alam. Di ba green yan? Yeah. May pakulay uli si Sino? Jubel, tama ba? Nagpakulay uli si Oy, Jubel. batiin niyo naman si Irene. It's her Irene. birthday today, as in today. Sino si Si Irene? Irene nagpakulay sa atin. Oh. Hi! Hi, Madam Chari Riego. Gandang gabi po.
kay Marites, watching from Sampaloc, Manila. Oy, si Robert, the editor, batiin nyo raw kung okay daw ang tubig natin. Diba? Si Roro Sunday nagpakulay ng New Zealand dollars 3.49. Buti natin mga sa ibang Thank you po. George De Villa from Milan, Italy. Justin Edward Valiente from Pampanga. Ayan. Tsaka yung Katsun from San Diego, California. I love your show. Oh, di ba? Sabi ni Nelia Shipley. Shipley. Ibang klase ang Rewind. Walang trophy na nakuha sila sa awards night. Okay lang. Pero tinabunan naman nila ang lahat ng mga kalahok nito. Paunin and Katden followers. Totoo naman. Salamat. Oo. O ito, Bel Kabgar? Ay, magkita po February 20 hanggang 29 nasa US po kami. Connecticut daw. Doon ako pupunta sa isa sa mga pupuntahan ko sa Connecticut. Dadang kayo sa Green Hills dito. Ay, ang taray. Connecticut Green Hills, no? Sa may Faces and Curves. Sarap. Itong si Irene. Pinsan ko to. Nagpakulay na naman. Ng yellow. 250 pesos. Diba? I love! Happy birthday, Irene. Tama ba? Yes. Oh, diba? At supportahan nyo ang ST Bright. Alam Ito niyo na, pagpuntahin ng mga grocery. Ariel Diba, Sarmiento, shout out Tol Embo Barangays. Makati ang Taguig, diba? Super tibay pala, ST. Yan. Si Roro Sunday na-acknowledge na natin na nagpakulay. Yes. Oo, Roro Sunday. Ano ang latest sa mga Barreto? Yun, nasabi nga natin si Julia. Tapos yun nga, lahat pala ng mga Barreto naging leading man na si Aga Mulak from Gretchen to Claudine at nakasama at naging nakapartner na rin yung si Marjorie Barreto. Di ba ikaw na ang makatikim ng bagsik ng isang Aga Mulak? Oo, di ba? Oh, taray, no? Sabi ni Margot Lee, please greet my mom for her 79th birthday. Her name is Mama Jean. Happy birthday po, Mama Jean. Happy birthday po. Namimiss ko si Ma'am Shi. Kasi Papa Danny. Diba? Sir Danny, di ba? Oo. Hello po. Baka nanonood ka o tulog ka pa. Ang mga boses namin, panggising. Okay, sige. Mga Marites. Na-enjoy niyo ba mga Marites ang isang linggong chika namin? Tapos na? Ay. Yes. Ha? Oo. Oh, yes, Ano pa? yes. Go. Wala na, diba? tama. Sige, Nicola kasi. Sinistorbo mo ako. Yan po ang isang linggong chika mula sa Marites University! Naku mga ka-Marites, wag muna kayo aalis dahil napaka-exciting po ng dahon namin. Susunod na!